pinakamurang expressway legal nandito sa Motorstar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ngayong 2025 mga riders, ito na po ang bagong looks or forma ng Motorstar Cafe 400. Buti ako nagkakamali, 3 years ago nakapag-review na po tayo nito. Pero alam nyo, ang kina-amaze ko po sa motorsiklo na to, hindi lang po yung kanyang cruiser type na forma, pero dahil po sa kanyang presyo, ito po ang may pinakamurang presyo pagdating po sa expressway legal na motorsiklo. Mamaya na natin pag-usapan yung kanyang presyo ha. Kahit hindi po na-upgrade yung kanyang lighting system, yung kanyang meter panel, at saka yung kanyang braking system, panalo pa rin po dahil sa kanyang presyo. Kita naman po natin no, sa kanya pong headlight at turning signals, pare-pareho pong bulb ang ginamit. Anyway, ito naman pong bulb, pwede natin palitan yan ng mga halogen bulb na parang LED na rin, di ba? Or LED na mismo, marami tayong mabibili ngayon yan sa aftermarket. And then dito po sa kanyang taillight stoplight, wala rin naman na bago, yung traditional na ginagamit pa rin. Para ba siyang classic, di ba? Hanggang sa kanya pong flexible na turning signals, puro bulb po yan mga riders. And then siyempre isa sa trademark po ng isang cruiser type na motorsiklo, yung kanyang telescopic fork. Medyo mahaba po siya, na mataba, na meron pong rubber boot. Then malaki po yung kanyang wheels na naka wire spoke dito po sa front. Meron po itong sukat na 19 inches. And then sa kanya naman pong gulong, sa front tire nga po 100 by 90 by 19. At tube type pa rin po to mga riders. So may interior siya. And then Kenda tire po ang ginamit. Maganda na rin yung kulay ng kanyang rim na flat black. Kaysa po dun sa stainless, di ba? Parang magmumukhang tricycle ang dating niya eh. Then tingin ko pwede natin tong gawing dual disc dito sa front. Meron siya ritong abang eh. Okay, sa kanya pong front brake, ayan, naka single disc na meron pong dual piston caliper. Non-ABS, CBS po siya mga riders ha. And then dito naman po sa kanyang rear tire, may sukat po na 130 by 70 by 18. Yun lang ang downside mga riders. Sana ginawa na tong disc, di ba? Naka-drum pa rin po dito sa kanyang rear brake. Pero bumawi naman po dito sa kanyang rear suspension, di ba? Napaka-solid. Ang ganda nung kanyang sub-tank, kulay gold. And then panalo, adjustable pa po siya. Kaya in case na tayo natataasan o nabababaan, pwede nyo po yung i-set up. And then napeki po ako mga riders. Akala ko dual cylinder na siya dahil dalawa na po yung kanyang muffler. Pero in-upgrade lang po pala, ginawa pong dalawa yung kanyang muffler para sa mas magandang exhaust niya. Doon po kasi sa naunang labas nito, single muffler. So ayan, pormadong-pormado na talaga mga riders. And then panalo na rin po tayo sa kanyang cambio. Naka 6-speed manual transmission po ang Motorstar Cafe 400. And then chain drive po ang kanyang drive type, syempre. Kaya kung na-excite na kayo dumaan sa ating mga expressway, Endless, XLEX, SCTEX, Cavitex at saka T-Flex, ayan. Ito na po ang sagot sa inyong katanungan. Si Motorstar Cafe 400. And then yung po kanyang pillion footrest, saka yung sa riders footrest, parehong po foldable at rubberized na siya mga riders. Bilog nga lang po dito sa ating back rider at dito sa ating riders footrest, ayan, medyo square siya. And then hindi po siya aluminum mga riders, bakal po siya. Pero at least maganda, nilagyan ng rubber para protected ang ating mga paa. And then kapag mag-change oil naman po tayo, dito siya, maganda, may takip, di ba? Okay, nasa 2.2 liters po ang kanyang engine oil capacity. Then maganda, stainless na po yung kanyang kickstart, medyo mahaba siya mga riders. And then pag-usapan na natin po yung kanyang engine.
Meron po siyang 397cc na displacement. And then sa kanya pong boring stroke, pareho pong 85mm. At nagpo-produce po siya ng 27 horsepower and 30 Nm of torque. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, overhead cam engine, air-cooled sa cooling system, and then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. Okay, wala naman pong nabago sa kanyang upuan. Ganito pa rin po dun sa naunang labas ng Capay 400. Parang pang tricycle ang pormahan niya, di ba? Meron po siya ditong kulay white na lining. And then yung kanya pong mga foam, ayan, malambot din. Hindi tayo dudulas kahit medyo pino po yung kanyang seat cover kasi marami po siya ritong design na medyo rough. Kaya kapit na kapit yan ang pantalon natin. Ayan. And then dalawang kulay pa lang po ang nakikita ko dito sa Pinas pagdating dito sa Capay 400. Ito nga pong orange. Meron din po itong kulay black. Pero sa ibang bansa po nakita ko may green saka gray. And then sa kanya naman pong fuel tank capacity nasa 13 liters. And then sa fuel consumption po 25 to 30 kilometers per 1 liter. And then sa manufacturer's claim sa top speed, umaabot po ng 135 kilometers or 83.7 miles per hour. Yun lang mga riders, hindi ho friendly to sa mga kinapos sa height. Obviously, kitang-kita naman natin na may kabigatan siya at na mataas yung kanyang ground clearance. So, nasa 150 kilos po ang kanyang dry weight. Meron po siyang 160mm na ground clearance at seat height na 790mm. Okay, para may idea kayo ha, sakyan na natin. Sa height na 5'8", ayan, tiyad tayo mga riders. So alam nyo naman mga ka-riders natin mga Pinoy, dito sa atin sa Pinas mga mauuwido ang mga mekaniko, kaya-kaya nila itong i-lowered. Marami pong pamamaraan dyan, kagaya dito po sa upuan, pwede natin itong paltan ng manipis lang para bumaba pa siya, or i-lowered natin yung kanyang pinaka-suspension para tayo po ay maging komportable. Kasi sa height po na 5'8", ayan kita nyo, may ilalapat ko yung isang paa, kabila naman po nakatiyad. Anyway, abot nyo po ito kahit mga 5'5" kayo, kaya pa lang to. Yun nga lang talagang tiyad po. Kaya medyo mahaba po yung kanyang body. Then yung kanya pong naked handlebar na stainless, tamang-tama lang yung position. Hindi naman siya masyadong upright, pero hindi naman tayo pasubsob. Nga pala mga riders, oops, madulas mga riders. Nga pala, analog po yung kanyang meter panel. Okay lang, ba't bumabagay naman sa gantong cruiser type na motorsiklo. And then, yung kanya po mga switches and button. Meron pala siyang passing light mga riders. So, itong kulay yellow na button. High-beam, low-beam sign, turning signals, horn, at saka yung kanyang choke. Then dito sa kabila, meron po siyang kill switch sa engine. Meron pong switch off at switch on yung kanya pong headlight at DRL. Electric starter push button. Then syempre yung kanya ignition nandito sa gitna. Ito po yung kanyang dalawang susi na makikisig. Yan, ang ganda ng kanyang susi. And then aluminum po yung kanyang clutch lever at brake lever syempre. Unahin na natin testingin yung kanya pong front brake na disc. Ayan, sa lapad po ng kanyang disc dito sa front. Ayan, lakas ng preno po. Half press lang. Kagat-agad siya. Lakas, malakas po ang preno. And then yung po kanyang drum brake, testingin natin ha. Ba, kakaiba yung kanyang drum brake mga riders oh. Lakas, malakas ang preno. Ini-expect ko malalim siya pero ito oh, malakas ang kapit oh, kahit madulas yung tiles natin. Para ka na rin naka-disc. And then sa suspension po niya, check natin yung kanyang mayroong sub-tank na suspension. Wow, malambot din mga riders oh. Sumasabay pa yung lambot ng kanyang foam. Ito na ang Motorstar, pumasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motor. Eto na ang Motorstar.
Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan. Habang iniintay po natin yung updated price itong si Kapay 400, i-update ko muna po kayo sa mga bagong unit dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Ngayong May 24, 2025, ito po yung mga nakadisplay ngayon. Meron po silang Explorer 250 version 2. Ayan, kulay blue. And then, syempre si 150Q. And then si 150P. Ayan, dalawang kulay, blue at white. And then meron po rin silang 150CL. Puro FI na po yan mga ka-riders ha. Okay, ito mukhang bagong dating po ito. Meron po silang bagong Motorstar CES 110cc. Black and red. Sa price po niya mga ka-riders ha, ilagay ko na lang po yung kanilang FB page para sa kanila po kayo rektang magtanong. And dito sa loob, ang dami pa rin pong 150p. Puro kulay blue. Ayan, magkabila, red and white. Hanggang sa loob mga riders oh. Mostly 150p po ang kanilang mga bagong motorsiklo dito sa Motorstar. Black, white, and red. Ito na mga riders ang kanyang updated price. Ngayong May 24, 2025 dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna, ang kanya pong suggested retail price ay nasa 145,000. And then kapag cash po kukunin, ayan, 135,000. Pero inyo, naka-expressway legal motorsiklo ka na sa halagang 135 para ka lang kumuha ng maxi scoot, di ba? And then sa installment, wala pa po siya nung mababang down payment. Sa zero interest po siya available pa. Ayan, na kanya pong down payment ay nasa 47,700. Sa 18 months po, 6,039. 12 months naman po, 8,858 monthly. At sa 6 months naman po, 17,317. Then pag-update po kayo magbayad, 400 po ang kanyang rebate. So mapapansin nyo, may extreme term lang siya available muna dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Pero kung ang gusto nyo naman po, yung mababang down payment lang, hintay-hintay lang po tayo, magkakaroon pa rin po sila ng ganung option. Sana nagustuhan nyo po itong motorsiklong feature natin ngayong araw. Kaya like, comment, at subscribe sa ating channel. Salamat po. Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa